Oh, well, welcome back. So this is Michael and I want to welcome you sa course na ito o sabihin na natin training na ito, Software Engineering Training. So bahagi ito ng ating training dito sa Learn Computer Today kung saan ay ma-access nyo ito for free. No, free nyo na ito ma-access and makapag-train kayo dito kung may if yan. Kung kayo ay enrolled sa full stack web development career path, and then yung ating software development career path, and then yung WordPress professional career path. So kung kayo ay naka-enroll dyan sa tatlong yan, ma-access nyo itong course na ito for free. So ito ay part ng ating kumbaga sabihin na natin program na kung saan pwede kayong ma-certify as a software engineer. Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami talagang mga nagki-claim, nagsasabi na anong trabaho mo? No, anong work mo ngayon? I am a software engineer. So, ang daling sabihin niya, no? So, may mga pananaw na sinasabi nila ang software engineering ay title lamang, no? So, pwedeng tawagin programmer din, pwedeng tawagin software developer or full stack, pero lahat 'yan ay software engineering. So, medyo nagkakalituhan doon sa part na 'yon, no? So, ito yung goal ng training nito na kayo ay matutunan ninyo ano ang software engineering o paano maging software engineer, at higit doon ay ma-certify kayo ng Learn Computer Today na isa nga kayong software engineer. At mababase yan of course kung maipapasa ninyo lahat ng mga kailangan to become a real software engineer. Okay? So, sige, tingnan natin muna yung overview ng software engineering dito sa ating rank 1. Ito yung una nating topic in this particular regard. So, sige. Start tayo doon sa ating definition muna. So, para ma-identify natin ano ba ang software engineering at saka ano yung kaibahan ng software developer at saka sa software engineering o yung iba pang mga titles, is tingnan natin talaga kung ano yung kanyang meaning, and then ano yung kanyang principles, ano yung kanyang methodology. So, kailangan natin malaman yan. At dito nga sa ating slide, sabi dito, software engineering is the application of scientific principles to the design and creation of software. So, nandun yung pinaka-keyword natin na software, kaya siya tinawag na software engineering. At makikita ninyo doon yung keyword din na design and creation. Okay? So, tuloy ko muna. The field uses a systematic approach to collect and analyze business requirements in order to design, build, and test software application to satisfy those business requirements. So dito ay tingnan natin yung mga keywords dito. Software engineering is the application of scientific principles, okay, to the design, creation of software. So makikita niyo yung isang mahalagang keyword dito. Ito ay scientific. No, siya ay hindi lamang basta kumbaga isang methodology, hindi lang basta later on, sige, i-expound natin ng konti. Tuloy lang natin ito. No, scientific principles to the design, no? Anong design ito? Design ng software and creation of the software. The field, which is the software engineering, uses systematic approach. So, ito yung pangalawa. Una is yung scientific principle. Pangalawa is systematic approach to collect and analyze business requirement. So, ito, mahalagang keyword do. Ibig sabihin, hindi sa'yo yung ginagawa mo, hindi para sa'yo. So, yan din yung minsan misconception ng iba, na kapag gumawa ka para sa sarili mo ng isang software, pwede ka na tawaging software engineer. No? Actually, software developer pa lang yon. No? Pag ginawa mo sa sarili mo, kasi alam mo kasi kung anong kaya mong gawin. So, yun lang gagawin mo. So, later, sige, explain pa natin yan. While sa software engineering, ibig sabihin dito ng business requirements, hindi yan sa'yo na pwedeng pinapagawa sa'yo or client mo, so gagawan mo sila. And ang magiging approach mo dyan or approach mo na gagawin dyan ay scientific and systematic. In order to design, build, and test software application to satisfy those business requirements. So, ang pinaka-end user dito is yung business mismo. No? So, when you become a software engineer, meron business na pinagagamitan yung iyong ginagawa o ginawa, dinesenyo
na software. So when we say software, hindi natin tinutukoy dyan yung particular Python lamang o kaya kung anumang software yan, yung Microsoft Office, no, anumang application, no, specific application, hindi po. Ang tinutukoy natin software ay in general, no, lahat na nakikita mo sa computer, kung ikaw ay nag-internet, no, lahat na nakikita mo sa internet, anumang programs yung ginagamit mo or games, no, yan ay bahagi ng tinatawag nating software. No? So hindi siya naka-fix lang sa isang framework, sa React lang, no? Hindi siya ganun, no? So in general siya, pag sinabi mong software, lahat ng pwede mong gamitin using computer. Kasi ang computer yan yung tinatawag nating hardware. So dalawa yan. Hardware, then software. Computer hardware and then software. So dalawa lang 'yon. So pag sinabi mong software, ito na yung gumagana, nagpapagana sa computer, na sa computer hardware. So yan yung software engineering. So tingnan pa natin yung iba pang mga pwede nating tingnan muna o silipin natin yung anong possible na mga di-discuss natin dito sa software engineering, no? So ang software engineering, yung pinaka-overview niya o kaya yung tinatawag nating bird's eye ay ito. Ito siya, no? So, design. So, parang pinaikli natin siya. So, software engineering includes design, build, and testing. So, ito ay for software engineering or sabi natin software development. So, ikaw yung magdi-design. Kung ikaw ay software engineer, magdi-design ka. So, kapag sinabi mong mahina ako sa design, magaling ako sa programming, magaling ako sa back-end, magaling ako sa front end, pero mahina ako sa design. So, ibig sabihin ay yung concept ng design, hindi ka pa marunong, so hindi ka pwedeng masabi natin na software engineer. Kasi sa software engineering, included dyan yung design. So, magdi-design ka. Marunong ka mag-design. Okay? Then, pangalawa is build. So, ikaw mismo, sa sarili mo, kaya mong gawin. Kunyari, sinabi ng isang business, halimbawa, isang delivery app, o sabihin na natin ganon. Pag sinabi ng business na kailangan nila noon, tapos ikaw yung kinuhang software engineer, so kailangan mo magawan sila ng delivery app. So, ikaw din ang gagawa. Pero take note, hindi necessary na ikaw lang ang gagawa. Ibig sabihin, pwede kayong group, pwede kayong kumuha ka ng ibang mga developers, tapos, meron na silang existing, then ikaw yung pinaka-engineer, software engineer. But you will be the one to build kung ano ang magiging algorithm, paano ang magiging sistema ng software na yun. Okay? So, the next one is test. So, you will be the one to initiate, o sabihin natin, ikaw ay magpaplano, or sabihin na natin mag-initialize ng testing. So, ano yung mga dapat baguhin, ano yung mayroong bug, so ano yung gusto ni customer, ni client, so ano yung gusto niya ipadagdag, so ikaw yung nakikipag-collaborate at ikaw yung nakikipag-meet, no, sa mga sabihin na natin business owners. Okay? So bukod sa tatlong ito, kasi pwedeng sabihin na ito na may ginagawa ng programmer at saka ng developer. So ano man field sa IT, ginagawa yan. So pwede na ba sabihin na software engineer? So hindi pa rin. Kailangan ay meron kang i-apply na scientific principles, no? Okay? Kailangan gamitan mo yan ng scientific principle. So, saan manggagaling yung scientific principle na yan at saka itong systematic approach? Ito ba yung kanya-kanya tayo o kung ano yung napanood natin sa YouTube or yung tinuro sa Learn Computer Today? Ibig sabihin ba, pag meron akong tinurong principle, ay yun na yung scientific kapag tinuro ba sa YouTube o kung saan man na sistema, yun na ba yun? So, hindi po. Meron tayong standard, no? So, ang standard ng software engineering ay makikita ninyo sa mga magagaling na nagtuturo like IBM, Google, Microsoft. Now, although ang Microsoft more on product sila sa pagtuturo, pero may mga instances na nagbigay sila ng kanilang mga teaching regarding software engineers kasi napakarami na software engineers dyan sa Microsoft. And ganun din dito sa atin sa Google and IBM. And luckily and fortunately, I was able to earn. No, nakuha ko yung certification from IBM ng software engineering. No, so ako ay certified software engineer ng IBM. No, matagal na pag-aaral yan. Ang dami namin ginawa diyan sa mga projects na diyan.
At diyan ko nakita yung proper way of understanding the work and responsibility ng isang software engineer at na-apply ko yan dito sa Learn Computer Today. So kailangan may scientific approach, hindi lang algorithm, hindi lang pseudocode, hindi lang program, coding, yun na yun, hindi po. No? So pag gumana ba ang yung program o software, software engineer ka na, hindi pa po. So kailangan merong scientific, no, and systematic approach at may standard yan. At yan yung i-discuss natin dito sa software engineering training. Okay? So, para magkaroon tayo ng idea, ano ba responsibility ng software engineer kasi nami-misunderstood yan ng ilan ang responsibility ng software engineer. So, most likely na nagmi-mix yung software developer at saka yung software engineer, parang pareho sila, pero literally hindi, no? So, makikita natin yan dito sa slide, no? So, ang responsibility ng isang software engineer ay siya yung nagde-design, yan yung dinascuss natin last time, nagbe-build, and nagme-maintain ng software system. Okay? So, ito ay ginagawa din ng developer. Okay? Writing and testing code. So, magsusulat ka ng code o sabihin na natin gagawa ka ng code, itetest mo yung code, no? Based doon sa kailangan ng client. So, ginagawa din to ng developer. Tama? So, dito, ito na yung part na sabihin na natin, minsan yung iba ginagawa to, minsan yung iba hindi. So, ito, consulting stakeholders, third-party vendors, security specialist, and other team members. So, ito na papasok yung leadership. No, yung leadership na bilang software engineer, ikaw yung haharap sa client, itatanong mo ngayon yung ano yung requirement, kukunin mo yung lahat ng requirement, tapos mga gustong baguhin, and then ikaw makikipag-collaborate with other third-party vendors, anong API ang gagamitin mo, kaninong API, yung i-connect mo, so sino-sino involved dun sa iyong software, yung ginagawa mo software, and then yung papasok din dyan yung cybersecurity specialist, no? Though ang software engineer, hindi naman kailangan magaling sa cybersecurity kasi ang cybersecurity medyo hiwalay yan na branch, no? Kasi laging nagbabago yan. Walang standard sa cybersecurity. Pag sinabi mong standard, ibig sabihin na-hack na yan kasi alam na ng mga hacker. Standard pala yan. I-hack namin yung standard. So, walang standard dyan, no, na paano gagawin. Lagi yan mayroong mga changes because of the technology na ginagamit for cybersecurity. So, kailangan may separate na security specialist. Kung kaya mo naman, medyo mahirapan ka dyan kasi ang isang cybersecurity expert dapat lagi siyang updated. Pag hindi mo na-update yung sarili mo, wala na. Kinabukasan, ma-hack na yung system nyo, hindi mo alam yung solusyon kasi hindi ka updated, no? So, kailangan merong security personnel ka talaga for cybersecurity and other team members. So, pwedeng sabihin na lahat na ito ay ginagawa din ng software developer, so software engineer na ba siya? Hindi pa rin po. So, ito na nga yung pinaka-core principle na dapat natin matutunan, no? Yung una is scientific principles, no? Ibig sabihin ay may science diyan, no? Hindi pwede diyan yung tiningnan mo kung ano kailangan, tapos nag-write ka na ng code, nag-test ka ng software, then gawa na, dineliver mo, okay na yon. So, hindi po ganun na scientific. So, meron niyang process, meron niyang paraan, no? At meron niyang approach. So, dito sa software engineering, pag-aaralan natin yan in details. Okay? So, kasi maaaring yung iba sa inyo na nagkaroon ng idea o nasabihan, no, ng mga vloggers na basta marunong ka sa ganito, marunong ka sa ganon, and then nagawa mo to, nakakuha ka ng certificate, software engineer ka na. So, maaaring ganon. Pero pag hindi mo na-apply kung hindi mo alam yung scientific way o scientific approach or principle, pag hindi mo alam yon, malabo pang maging software engineer ka. Kasi hindi naman yan bago. Yung software engineering na yan, no, parang bago sa pandinig, no, sa panahon natin ngayon, parang yung mga nasa college, hangang-hanga na sila software engineering, bago yan, no? Hindi po, matagal na po yan. 1960 pa, hindi pa ako pinapanganak, may software engineer na, no? So, titingnan natin yan sa history sa susunod na mga slides. At sa mga topics natin pala, i-discuss natin yung history, paano na-develop ang software engineering,
paano nagkaroon ng systematic approach, no? Ano yung paraan na ginawa nila. Kasi yan ay history yan, historical yan. So, hindi naman pwedeng ngayon lang na-invento yan software engineering. Hindi po. Since marami na tayong mga successful na software, napakagagandang mga application meron tayo ngayon. Yan ay product ng software engineering. Okay, and then itong last, itong ating standard method. So, pag sinabi mo standard method, kung ano yung ginagamit sa IBM, sa Microsoft, no, meron silang standard na pinagbabasihan kung tama ba yung naging process ng development ng software at dumaan ba ito sa mga napakaraming parang sabihin na natin yung standard way na para masabi na ito ay hindi bagsak sa ganitong standard, ito ay pasok sa ganitong mga requirements. So, standard din ba yung mga sistema na ginamit? So, lahat yan titingnan natin kasi meron yang talagang methods o standard methods. No? So, dito natin yan tututunan sa software engineering. Kaya yan yung reason, kailangan nyo matutunan muna ang coding, kailangan matutunan ninyo yung tatlong career path natin kasi pagdating dito, hindi na tayo magko-code. Walang coding dito, no? So, more on scientific approach tayo o principles than systematic approach. Okay? So, yan yung pag-aaralan natin. So, tingnan natin I think ito na yung last slide. No? So, yan yung last slide. So, dito, makikita ninyo sa screen, sa slide, na medyo malayo, no? Yung software engineer, siya ay developer din. Kagaya na sinabi ko, kailangan marunong ka muna sa coding, programming, kailangan marunong ka sa full stack, marunong ka sa software development, sa WordPress, sa CMS. Dapat meron ka na doong mga skills. Hindi ka pwedeng mag-engineer, software engineer, na wala kang skills. Hindi pwede yun. Self-proclaimed yun. Pag sinabi mong I'm a software engineer, ikaw lang nagsabi nun. O ako lang nagsabi nun. Pero kapag meron kang mga ginawa at na-prove mo sa mga tao or sa mga businesses, ikaw ay talagang kaya mong gumawa based on their software requirements, ikaw ay matatawag na software engineer. So, hindi siya title. No? So, ang isang software engineer, siya din ay developer. No? Samantalang sa software developer, so, ang kanya is narrower scope. Ibig sabihin nun, yung saklaw ng knowledge base niya is ano pa lang. Kunyari, sabi niya, ako developer ako React. So, React lang siya. Pag sinabing developer din ako ng Python, React ako and then Python. So, nagbibigay siya ng idea kung saan siya marunong o magaling. So, yun ay software developer. Pero pag sinabi mo software engineer, dapat general, lahat yan marunong ka. Alam mo dapat paano yan, ano ang syntax, paano ka mag-create ng algorithm, kahit anong programming language, meron ka nang kayang gawin na algorithm for that at makakapag-output ka ng specific para sa kailangan ng isang business. So, hindi siya isa lang o dalawa lang, tatlo lang programming languages ang alam ng isang software engineer. Dapat ay lahat. No? Although, hindi mo ma-master lahat yan, but at least you have the idea how to create a program or software using different types of programming languages. No? So, yan yung kaibahan, no? Dito sa software engineer, broad and then bigger picture, knowledge base. Ibig sabihin ng knowledge base is hindi lang yung inimbento mo yan, no? Naggawa ka lang ng vlog, tapos nagturo ka ng mga style na nakita mo sa kapwa mo vlogger, or ganito, napulot mo lang sa internet, kay ChatGPT, then software engineer ka na. Hindi po ganon. Meron niyang history, no? Meron niyang practice, may discipline yan, na pinapasa ng mga software engineer dati na itinuturo sa mga sumusunod na software engineer. So, parang succession yan, ano? So, hindi ka naman pwedeng pagpasok mo, software engineer ka na no? Yung nag-aral ka, halimbawa, beginner ka pa lang, tapos title mo, software engineer. Hindi po ganun. Wala pong ganun. Ang alam mo lang hello world, tapos mga basic, tapos software engineer ka na. Hindi po ganun, ano? So, meron siyang broader, mas malaki, no, na knowledge base, mas marami, no? And then, sa software engineer, systematic. Ibig sabihin, may process talaga. Meron siyang paraan at depende pa sa methodology na gagamitin ng software engineer. So, marami kasing methodology yan, ano? Titingnan natin yan sa mga susunod nating
topics in line with our software engineering training, no? Dito sa software developer, creative siya, ibig sabihin ay nakakapag-concentrate siya sa creativity, sa functionality ng kanyang ginagawa sa dine-develop niyang specific application or software. And then nagsusulat siya o nagko-code siya ng to implement specific functionality and solve specific problems. So pag sinabi mo I am a React developer, ibig sabihin ay kaya mo gumawa ng mga bagay using React, functionality, design. So kung meron kang gustong i-solve the problem using that particular React na application, ginagawa yan doon mismo sa software. So you can be a software developer sa ganung part. In regards to software engineer, ginagawa mo to, no? Ito ay kumbaga lahat ng ito, wag lang yung narrower scope. Itong mga nandito, alam mo yan, no? Alam ng software engineer yan. And then sa kanya, mas malaki o mas malawak, no? Tapos meron siyang sistema. That's why dito sa software engineering course na or sabihin natin training, mas maraming discussion kaysa sa coding. So wala ditong coding. It's more on the scientific and systematic. So hindi natin siya masasabi na theory, no? Pag sinabi mo kasing theory, pag sinabi mong theory, hindi pa proven 'yon. Hindi pa na papatunayan. Theory lang 'yan eh. So parang ganon. Iniisip mo na gagana pero hindi gagana. Theory, hindi tayo ganon. Kumbaga magbe-base tayo kung ano yung meron na. At yung na-implement na, nagawa na sistema, na naging successful na methodology, yun din ang gagawin natin. At i-improve na lang natin doon sa steps in designing and building the software. Okay? Yan. So, at least magkaroon kayo ng konting idea, no, kung ano ang di-discuss natin sa software engineering training. Napakarami pa, no? Napakarami pa nating i-discuss diyan, but I think sa mga susunod natin topics, unahin natin muna yung history ng software engineering. Kagaya na nabanggit ko kanina, 1960s pa, may mga software engineer na. Kaya lang, kaibahan kasi noon, hindi naman sila mahilig sa title. Yung hindi nila iniintindi kung anong tawag sa kanila, kung programmer, software developer ba tawag sa kanila, kung anong position nila. Wala silang pakialam doon. No, ang pakialam nila is kung gagana ba yung kanilang ginagawa, kung magiging successful ba yung kanilang creation ng software na yun, no? So take note, 1960s, wala pang mga laptop niyan, wala pang mga ganito kagagandang mga computers, no? Ang mga computers noon ay malalaki pa, no? So maganda mag-aral din ng history in regards to software development, programming, computer hardware, etc. Napakagandang topic niya. Okay? So, I think yan na muna, and I encourage you na mag-enroll kayo sa Learn Computer Today. At kung nakita niyo to sa YouTube or sa Facebook, please follow and like itong ating video para makapag-provide din tayo ng mga mas marami pang free courses sa ating website. So, as of the moment, marami tayong free course sa ating website. So, mag-login lang kayo sa www.learncomputertoday.com. .net pala, .net, learncomputertoday.net. Ito pala, nasa baba. No, makikita nyo, nandiyan sa baba lang ito. At may mga free course tayo dyan, mag-enroll kayo at free po ang certificate dyan. Meron din yang mga projects na pwede ninyong gawin, no? Alright? So, sige, magkita tayo sa mga susunod natin topics. Bye-bye po.